Mga binibini, mga miyembro ng International Press Corps, magandang hapon. Salamat sa pagpunta mo ngayon. Ito ay isang makasaysayang sandali para sa ating bansa. Magsisimula ako sa isang maikling mensahe sa aking mga kababayan sa Iran, sa Persian, na pagkatapos ay isasalin ko. Mahal na Iran, ang ating mahal na Iran ay nadala sa isang digmaan. Alin ang katangian ni Ali Khamenei at ang kanyang suwel at suwel na sekta? Dinala niya ang ekonomiya ng bansa sa isang deadlock. Ibinaba ang pambansang infrastruktura at infrastruktura. Ibinigay ang pambansang kayamanan upang makabuo ng mga sandatang nuklear. Ang seguridad ng Iran ay sinira. At ang pambansang soberanya ay inaalis sa mga mamamayan ng Iran. Ang rehimeng ito ay natalo at nasa kamay ng pasistang rehimen at hindi dapat magpatuloy. Panahon na para tapusin ang kaguluhang ito at magsimula ng bagong panahon ng Iran. Aking mga kababayan, ang ating minamahal na Iran ay kinaladkad sa isang mapangwasak na tunggalian. Ang arkitekto nito ay walang iba kundi si Ali Khamenei at ang kanyang tiwaling, mapanirang paksyon. Siya ang nagtulak sa ekonomiya ng ating bansa sa binit ng pagbagsak. Ninakawan ang ating pambansang infrastruktura at mga mapagkukunan, nilustay ang yaman ng bansa sa pagbuo ng mga sandatang nuklear, sinira ang seguridad ng Iran, at ninakaw ang soberanya ng mga mamamayang Iran. Ang rehimeng ito ay natalo ng gigilid sa gilid ng pagbagsak at hindi dapat hayaang magpatuloy. Dumating na ang oras upang wakasan ang pagkawasak na ito at simulan ang isang bagong panahon para sa Iran. Ito ay isang bagong bukang liwayway para sa leon at anak ng Iran. Mga kababaihan at mga Ginoo, sa nakalipas na ilang araw, nakipag-usap ako sa mga tao sa buong Iran mula sa bawat antas ng pamumuhay. Isang opisyal sa sandatahang lakas, isang ina na tumakas sa Tehran, isang factory worker mula sa Tabriz, isang dalagang aktivista para sa Women's Life Freedom Movement. Ang mga tinig na ito ay kumakatawan sa isang bansang lumaban, ngunit matatag na hindi humihingi ng kalayaan, ito ay ipinaglalaban. Mula sa mga protesta ng estudyante noong 1900 at 1990 hanggang sa Green Movement, hanggang sa 2017 Dema at 2019 na pag-aalsa ng Abanma. Libo-libong Iran ang nabuwis ng kanilang buhay sa paglaban para sa pagpapalaya ng Iran. Ngayon, milyon-milyong magigiting kong kababayan ang nagpapatuloy sa laban. Isa sa mga kwento nila ang nagparamdam sa akin ng malalim. Noong Setyembre 2022, pinatay si Jawad Haidari na nagpoprotesta sa pagpatay ng Islamic Republic kay Mahsa Amini. Ipinagpatuloy ng kanyang ate ang kanyang laban. Isa siya sa daan-daang aktivista na inaresto at hinaras ng rehimen nitong mga nakaraang araw. Nang salakayin siya ng mga puwersang pansiguridad, sumigaw siya, "O Diyos, saan kami pupunta? Saan kami pupunta upang tumakas mula sa iyong paniniil?" Isa-isang tumugon sa kanya ang mga kapitbahay niya, "We're not going anywhere." Sila, ibig sabihin, ang rehimen ang kailangang umalis. Ang mga salitang ito ay umaalinggaw-ngaw sa aking puso at dapat umalinggaw-ngaw sa bawat koridor ng kapangyarihan sa buong mundo. Ngayon, ito ay mas malinaw kaysa dati. Ang Islamic Republic ay gumuho.
Ang mga mapagkakatiwalaang ulat ay nagpapahiwatig na ang pamilya ni Ali Khamenei at ang pamilya ng mga matataas na opisyal ng rehimen ay gumagawa ng mga paghahanda upang tumakas sa Iran. Ang rehimen ay nasa huling bahagi nito sa mga bayan at lungsod sa buong bansa. Ang militar ay balik. Nagkakaisa ang mga tao. Ang mga pundasyon ng 46 taong paniniil na ito ay nanginginig. Ito ang sandali ng ating Berlin Wall. Ngunit tulad ng lahat ng mga sandali ng malaking pagbabago, ito ay puno ng panganib. Nakatayo kami sa isang sakandaan. Ang isang daan ay humahantong sa pagdanak ng dugo at kaguluhan, ang isa naman sa isang mapayapa at demokratikong transisyon. Ang pagkakaiba sa dalawang kalsadang ito ay nakasalalay sa isang salik, at sa isang salik lamang kung ang kasalukuyang rehimen sa Iran ay pinapayagang mabuhay. Kung itatapon ng kanluranin ang rehimen ng isang linya ng buhay, magkakaroon ng higit na pagdanak ng dugo at kaguluhan dahil ang rehimeng ito ay hindi magpapasakop o sumuko pagkatapos itong mapahiya. Maghahampas ito. Hanggat ito ay nasa kapangyarihan, walang bansa at walang tao ang ligtas, maging sa mga lansangan ng Washington, Paris, Jerusalem, Riyadh o Tehran. Mayroon lamang isang paraan upang makamit ang kapayapaan, isang sekular, demokratikong Iran. Narito ako ngayon upang isumite ang aking sarili sa aking mga kababayan upang pangunahan sila sa daan ng kapayapaan at demokratikong transisyon. Hindi ako naghahangad ng kapangyarihang pampolitika. Sa halip ay tulungan ang ating dakilang bansa na maglakbay sa kritikal na oras na ito tungo sa katatagan, kalayaan at katarungan. Sa mga mamamayan ng Iran, nakikita ko ang inyong katapangan. Ramdam ko ang sakit mo. Alam kong naghihirap ka. Alam kong marami sa inyo ang natatakot para sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga anak, sa inyong kinabukasan. Kaya't nakikipag-usap ako sa iyo ngayon ng may mabigat na puso. Nagtrabaho ako sa loob ng maraming taon, sa loob ng mga dekada, upang ang salot ng digmaan ay hindi makarating sa mga hangganan ng ating lupain. Nang makita ang mga larawan ng mga tao ng Tehran na pinilit na tumakas sa aming magandang kabisera, ang mga pagsabog sa Isfahan, ang mga apoy sa kahabaan ng Persian Gulf, lahat ay pumupuno sa akin ng sakit. Pero higit sa sakit, napuno ako ng galit. Dahil ang digmaang ito ay bunga ng pagiging makasarili, puot at takot ng isang tao, si Ali Khamenei. Habang pinamumunuan niya ang digmaang ito mula sa kaligtasan ng kanyang nakatagong bunker, ginagamit niya ang ating mga tao bilang mga kalasad ng tao. Oras na para wakasan ang paghihirap. Kaya ngayon, mayroon akong direktang mensahe para kay Ali Khamenei. Bumaba at kung gagawin mo, makakatanggap ka ng isang patas na paglilitis at angkop na proseso ng batas na higit pa sa naibigay mo sa alinmang Iran. Sa iba pang matataas na opisyal ng rehimen, sa inyo na ang mga kamay ay nadumihan ng dugo ng mga mamamayang Iran, kayo rin ay kailangang harapin ang hustisya. Ngunit hindi natin ulitin ang mga pagkakamali. Sa iba pang mga bigong transition. Sa inyo na tapat sa bansang Iran at hindi sa Islamic Republic, may hinaharap para sa inyo sa isang demokratikong Iran. Kung sasali ka sa mga tao ngayon, nasa iyo ang pagpili.
Alam ko ang mga opisyal na ito, ang mga sundalong ito, ang mga magigiting na lalaki na ito ay umiiral dahil sila ay nakikipag-ugnayan sa akin at sinasabi sa akin na gusto nilang maging bahagi ng pambansang kaligtasan. Ngunit ngayon, kailangan ang higit na koordinasyon. Kaya, sa layuning iyon, ngayon, ipinapahayag ko na nagtatatag ako ng isang formal na channel para sa mga tauhan ng militar, seguridad at pulisya na direktang makipag-ugnayan sa akin, sa aking koponan at sa aming lumalawak na operasyon. Ito ay isang secure na platform upang mahusay na pamahalaan ang lumalaking dami ng mga papasok na komunikasyon at mga kahilingan mula sa mga lumalabag sa rehimen at naghahangad na sumali sa aming kilusan. Para sa mga makabayang miyembro ng ating sandatahang lakas, panahon na para sumapi sa bansa. Kung gagawin mo, sisiguraduhin kong ang iyong serbisyo sa Iran ay hindi malilimutan at ipinagdiriwang. Para sa internasyonal na pamayanan, ngayon na ang sandali upang manindigan kasama ang mga mamamayang Iran. Huwag mong ulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Huwag itapon ang rehimeng ito bilang isang linya ng buhay. May karapatan kang mag-alala tungkol sa pagpapahinto ng mga sandatang nuklear at pag-secure ng katatagan ng rehiyon. Tanging isang demokratikong paglipat sa Iran ang makakatiyak na ang mga layuning ito ay makakamit at tumatagal. Kunin, halimbawa, ang pagkasira ng Natanz, Esfahan at Fordo Enrichment Facility. Pinababa nito ang domestic nuclear enrichment ng rehimen, ngunit hindi nito binabawasan ang layunin ng rehimen na kumuha at gumamit ng mga sandatang nuclear. Ang rehimen na galit at lumakas ang loob ay maghihiganti at maaaring makakuha ng mga sandatang nuclear mula sa iba pang mga buhong na rehimen. Tulad ng North Korea. Ang pagsira sa mga pasilidad ng nuklear ng rehimen lamang ay hindi maghahatid ng kapayapaan, ngunit ang landas na iniaalok ko ay maaari. Kaya't makipagtulungan sa amin upang matiyak ang isang mapayapang paglipat. Hindi ngayon ang oras para mag-alinlangan. Ngayon na ang panahon para sa may prinsipyong pagkilos mula sa bawat isa sa atin. 46 taon na ang nakalilipas nang ang aking yumaong ama at ang aming pamilya ay napilitang umalis sa Iran, nanumpa ako sa Diyos at sa aking bansa. Hindi ko tatalikuran ang Iran o ang mga taong Iran. Araw-araw simula noon, inialay ko ang aking buhay sa aking mga kababayan. At ngayon, narito ako upang ulitin ito at ilagay ang aking sarili sa kanilang serbisyo. Ako ay sumusulong upang pamunuan ang pambansang pagbabagong ito, hindi dahil sa personal na interes, ngunit bilang isang lingkod ng mga mamamayang Iran. Mayroon akong malinaw na plano para sa paglipat at pambansang pagpapanibago. Ang ating transisyon at demokrasya sa hinaharap ay ibabatay sa tatlong pangunahing prinsipyong ito. Ang integridad ng teritoryo ng Iran, mga individual na kalayaan at pagkakapantay-pantay ng lahat ng mamamayan, paghihiwalay ng relihiyon at estado. Ang huling anyo ng hinaharap na demokrasyang ito na hinahangad natin ay para sa mga taong Iran na magpasya sa isang pambansang referendum. Ang iniaalok ko ay hindi lamang isang pangitain para sa kinabukasan ng ating bansa, kundi ang planong magsagawa ng isang mapayapang, maayos na paglipat. Upang makamit iyon, ngayon ay inaanunsyo ko ang mga sumusunod na paunang hakbang. Una, magpapatawag ako ng National Unity Summit. Kasama sa pagtitipon na ito ang mga aktivista, dissidents
at grupo mula sa iba't ibang ideological spectrum na sumasang-ayon sa tatlong prinsipyong ito. Hindi ako magiging limitado. Ito ay hindi limitado sa mga grupong pampolitika, ngunit sa mga pinuno ng negosyo, profesional, eksperto, at iba pang grupo na may impluensya sa lipunan ng Iran. Ang layunin ng summit na ito ay magkasundo sa isang roadmap para sa demokratikong transisyon at muling pagtatayo. Pangalawa, kaayon ng demokratikong proseso, gumagawa ako ng planong pang-ekonomiya para muling itayo ang Iran. Inilunsad na natin ang Iran Prosperity Project, isang komprehensibong plano para sa muling pagtatayo ng ekonomiya at pagpapatatag ng lipunan ng ating bansa sa tatlong yugto. Ang emergency phase ng unang 4 hanggang 6 na buwan, ang yugto ng pagtatatag ng 18 hanggang 24 na buwan, at ang yugto ng normalisasyon na pangmatagalan. Sa darating araw, aking pangkat eksperto ay maglalathala plano para unang 100 araw pagkatapos pagbagsak Islamic Republic batay gawaing ito. Pinagsasama-sama namin ang ilan sa pinakamahuhusay na mamumuhunan, tagabuo, negosyante at eksperto sa mundo na nagmamalasakit sa Iran at nakikita ang napakalaking potensyal nito. Handa silang ilagay ang kadalubhasaan, talento at kapital para muling itayo ang ating bansa at gawing isa sa mga pinakakaakit-akit na merkado sa mundo. Isipin ang bagong Iran na ito, isang malaya at demokratikong Iran na namumuhay ng payapa sa ating mga kapitbahay, isang makina ng paglago at pagkakataon sa rehiyon, isang biyako ng kultura, pagbabago at pagmamalaki sa mundo. Ito ay abot kamay natin. Kami ay mapagmataas, sinaunang tao, matatag na tao. Ang gawain sa harap natin ngayon ng Iran ay hindi bababa sa mga kinakaharap ng mga dakilang pinuno, ang mga dakilang tagapag-isa, ang mga dakilang tagabuo ng ating kasaysayan, tulad ni Cyrus ang dakila. Sa pagsisimula natin sa mga huling hakbang ng landas na ito, tungo sa pambansang muling pagbabangon, tungo sa pagpapalaya, tungo sa kapayapaan, patuloy tayong binibigyang inspirasyon niya. Sa aking mga kababayan, ito ang ating sandali. Kasama mo ako. Sama-sama nating buuin ang bagong Iran na ito. Salamat po. Salamat po. Salamat. Gawin din ito sa French kung mas comfortable ka. Maaari ko itong isulat sa Pranses. Kumusta? Eksakto. At pangalawa, gusto ko talagang malaman kung natantiya mo ng lubusan ang popular na suporta na maaari mong pakinabangan. Sa palagay ko, tulad ng ipinaliwanag ko kanina, ang tanging digmaan na umiiral ay ang digmaan ng rehimen laban sa sarili nitong populasyon. Break time katumbas equals 0.5 celti. Sa loob ng 46 na taon, walang ginawa ang rehimeng ito kundi ang humawak ng kamay na bakal laban sa sarili nating mga mamamayan upang makapag-export ng isang ideolohiya sa buong mundo, upang suportahan ito sa pamamagitan ng terorismo at banta ng nuklear. Lahat ng ito, hindi ang huling opsyon para ihatid ang bansang ito hindi lamang para sa kalayaan, kundi para din sa katatagan at kapayapaan sa rehiyon. Ngayon, nakikita natin na ang mga bansang napilitang mag-react laban sa banta ng bansang ito ay kailangang gumawa ng mga kinakailangang hakbang. Ngunit nakikita natin na ang mga target ay hindi tumatama sa mga tao o pambansang interes. Ngunit lahat iyon ay mga instrumento ng pagbabanta o panunupil ng rehimen, lalo na ngayon.
Ang site na sinaktan ng Basige na tulad ng alam mo, isa sa mga elemento na palaging ginagamit ng rehimen para sa panloob na panunupil, pati na rin ang isa sa mga istruktura ng Revolutionary Guards sa Tehran bilang isang paraan din ng panunupil. Ang tarangkahan ng Evin Prison tulad ng alam mo kung saan nakakulong ang karamihan sa ating mga bilanggong politikal. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na layunin nitong pahinain ang rehimen. At ang pambansang interpretasyon, ito ay hindi isang digmaan laban sa mga tao, ngunit ito ay isang digmaan laban sa rehimen na kung saan ay ang aming mga kaaway pagkatapos ng lahat. At kaya, sa tingin ko ang mga Iranian ay hindi nakakaramdam ng pananakot. Para bang ito ay isang pag-atake, tulad noong mga araw ni Saddam Hussein, nang ang Iran ay nakipagdigma sa bansang ito. Ngunit ang katotohanan muli itong elementong nagbabalanse ng pagkakataong makapag-react ang mga tao. Dahil lahat ng mga kilusang ito na mayroon tayo, kasama ang kilusang babae, buhay, kalayaan. Matapos ang pagpaslang kay Mahaso Amini, isa sa mga kinatatakutan ay kung paano tayo, sa kabila ng isang tiyak na yugto, ay talagang babangon laban sa mapanupil na rehimeng ito. Kapag nakita nila ang lahat ng mapaniil na elemento ng rehimen at kasabay nito, ang mga rehimeng nagsisimula ng bumagsak, ito ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa, lakas ng loob, na sa wakas, pagkatapos ng lahat ng mga biktima, sa lahat ng mga sakripisyo, sa wakas ay magkakaroon tayo ng pagkakataon para sa huling pag-aalsa. Kapag natapos ng yumaong Ayatollah Khomeini ang kanyang mga talumpati at panayam, palagi niyang sinasabi ang kay Ammar Barcha, kagatin ang pusa. Ikaw ba, pagkalipas ng 46 na taon, ay nagsasabi ng kay Ammar Barcha Khomeini? Hindi sinasabi ng mga tao na Ammar Barcha Community OT kamatayan sa diktador. Pero bakit? Dahil alam na alam nila na nasa loob ang kalaban. Ang kalaban ay hindi panlabas ng ang mga Iranian. Panawagan para sa pagbagsak ng diktadura. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito ng pagtatapos ng rehimeng ito. Ngayon tayo ay mas malapit hanggat maaari sa hinaharap na iyon. Ang teokratikong diktadurang ito ay hindi iiral, ito ay bumagsak. Inihahanda na ng mga elemento sa pinuno ng rehimen ang kanilang pagtakas. At ngayon nakikita natin na ang mga elemento. Militar, pulis, seguridad ay nagsisimula ng makipag-ugnayan sa amin. Ayaw nilang bumaba kasama ng barko na lumulubog na. Gusto nilang sumama sa mga tao. Imbes na nasa harap o laban ng mga tao, gusto nilang mag-rally sa mga tao. Kaya nagsisimula na ang mga pagtalikod. Ipinahiwatig ko sa aking talumpati na inihahanda na natin ang mekanismo ng komunikasyon. Ang lahat ng ito ay para ihanda, gaya ng sinasabi mo, ang lupa sa kasalukuyang yugtong ito hanggang sa pagbagsak ng rehimen, ngunit higit sa lahat. Ano ang mangyayari sa panahon ng paglipat na ito? Kaya, lahat ng pagpaplanong ito ay tapos na. Mas maririnig mo pa sa mga darating na araw. Ngunit paano nga ba natin ito gagawin? Bagay na ito, sa pagtutulungan at pagtutulungan ng mga panloob na puwersa. At syempre, ang pagpapakilos ng mga puwersa sa labas ng bansa na nagtutulungan sa isyong ito. At syempre, sa pandaigdigang antas, anong uri ng koordinasyon ang maaaring umiral sa susi at nababahala ng mga pamahalaan? Hi, Tim Ross ng Politico. Sabihin mo malakas. Tim Ross ng Politico. Kaya, sinabi ng kalihim general ng Unyon ng Estados Unidos at ng gobyerno ng Israel na ang pagbabago ng rehimen ay hindi layunin ng digmaan. Nagustuhan mo ba ang pagbabago ng rehimen bilang layunin ng digmaan? Kahit na ang ibig sabihin nito ay ang mga tropang Israeli at potensyal na Amerikano na nakikipaglaban sa mga lansangan ng Tehran. Ang aking posisyon ay palaging, sa paglipas ng mga taon, na ito ay hindi isang misyon o trabaho ng dayuhang pamahalaan. O politika para tukuyin ang rehimen bilang pagbabago ng rehimen. Ang tanong, gayon pa man, ay kilalanin na ang gobyernong ito ay sa kahilingan ng mga mamamayang Iranian. At sa pagsuporta sa mga liberal at demokratikong adhikain na saan ang mga kanluraning demokrasya, partikular na
Patuloy ba nilang sinusuportahan ang rehimeng ito at dinadala ito sa panibagong buhay sa karanasan ng mamamayang Iranian? O makikilala ba nila na ito ay isang makasaysayan at ginintuang pagkakataon upang wakasan ang isang rehimen na binawi ang sarili nitong pagkamamamayan para sa sarili nitong kapakinabangan nitong mga nakaraang taon? Ngunit upang wakasan din ang anumang banta, ano ang kinakatawan ng rehimeng ito? Kung tutugon ang Amerika o Israel sa anumang banta, sa huli ay kailangan nilang kilalanin na sa pagbabago ng rehimen, nagbabago ang lahat. Kaya hindi na kailangan nilang sumulong para sa pagbabago ng rehimen. Kailangan lang nilang kilalanin na ang pagbabago ng rehimen ay ang tanging pangwakas na solusyon na eksakto kung bakit ako narito ngayon at kung bakit kailangan nating magtulungan upang matiyak na ginagarantiyahan natin ang Iran at ang mga mamamayang Iranian. Isang demokratikong hinaharap, ngunit gayon din sa pamamagitan ng demokratikong hinaharap na ito, bibigyan niya ang mundo ng sensitivity at tiwala na ang elementong ito ay hahantong sa katatagan, sa kapayapaan. At sa huli, sa anumang aspeto na nagbabanta at nananakot. Ang mundo at ang rehiyon. Ang unang tanong ay may kinalaman sa mga alalahanin ng ilan sa mga tao sa loob ng Iran. Kapag sinabi mo na ang oras para sa pagbabawas ay malapit na o na ikaw ay pagpunta sa labanan, ang mga aktivista, maraming mga tao ay nag-aalala at naniniwala na sa mga kondisyon sa ilalim ng mga bomba. At kahit isang paraan upang ihayag ang pag-ataking nangyayari, hindi katulad ng Israel, tama ba ang kahilingang para bagay o hindi? At katunayan, ang grupo tulad ng kaliwang grupo ay nagtatanong ng ganyan na may katanungan mula di. Sa paksang ito, gusto kong, kung maaari, ipaliwanag sa iyo. Ang sumunod na tanong ay tungkol sa mga aktibidad na iyong inanunsyo ngayon. Halimbawa, ang pagbuo ng mga channel para sa mga taong gustong i-welcome ang kanilang sarili doon o ang paglitaw ng Meli State na sinabi mo. Ano ang mga bagay na nagsimula hanggang sa puntong ito? Gaano katagal upang magawa sa anumang kaso? At iyon ba sa mga pamahalaan o kinatawan ng kanluran? Ang mga bansang Europeo at kanluranin para sa mga programang iyong inorganisa upang matulungan ang mga tao ng Iran at para sa mga pahayag na iyong ginawa upang hindi magkaroon ng anumang takot sa paglaban ng Islamic Republic o hindi magkaroon ng anumang takot sa paglaban ng Islamic Republic. Una sa lahat, nais kong sabihin na hindi mo isinasaalang-alang ang aming kahulugan ng kahulugan at pagiging sensitibo. Alam nila kung kailan sila makakagawa ng mga galaw. At syempre, sa mga kondisyon kung saan may reaksyon mula sa Estado, hindi ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa gawain ito, ngunit may oras. Ang tiyak na sinabi nila ay hindi nila nakikita ang mga dahilan kung bakit nila inalis ang Estado. At nakakatulong iyon na matiyak na magkakaroon ng pagkakataon para sa kanilang pagkatapos ng kampanya. Tungkol sa kung ano ang iyong ipinahiwatig, syempre, sa mga darating na araw na maihigit pang mga bagay ang pagpaplano ng mga aksyon at ang mga programa na nasa isip namin ay magiging mas kapakipakinabang para sa media at para sa pampublikong pag-iisip. At sa pangkalahatan, ipinagpapatuloy natin itong programang muling halalan sa halip na ang ipinahiwatig natin ngayon sa ating mga talumpati. At sa wakas, tungkol sa internasyonal na lipunan, sa palagay ko nitong mga nakaraang linggo, salamat. Tiyak na nakita ng mga estudyante at maging ng mga lider ng negosyo na hindi nakakita ng anumang pagbabago sa kasalukuyang rehimeng ito na patuloy na lumalala ang sitwasyon na nagdudulot ng malaking pagkabahala sa marami. At ito ay hindi lamang isang katanungan kung ano ang sistema, ang pagsali dito o ang pagkakaisa nito. Ngunit ang sistema ay nababagabag at dapat nating isipin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng sistemang ito. At ito rin ay isang katanungan ng pag-aalala at pag-aalala na mas direktang naugnay sa aking sarili, sa aking kupunan at sa ibang mga tao. At sa tingin ko ito ay mas para sa aming mga kasamahan. Sa loob na, sa wakas, ay hindi lamang higit ang kanyang tunog na dumating tayo ngayon. Na sa paanong paraan matutulungan ng mga globalista ang mga tao ng Iran at humingi ng tulong sa kanila
Ngunit ang pananaw na ito ay hindi gaanong kapansin-pansin ngayon at ngayon ito ay mas kapansin-pansin, lalo na sa mga huling araw na ito. Monsignor, maraming mga chancellery, partikular sa Europa, ang patuloy na pinipili ang katatagan kaysa hustisya na nagsasabi na hindi natin dapat subukang baguhin ang rehimen. Paano mo ipapaliwanag ang pag-iingat na ito kung ang isa ay optimistiko sa mga tuntunin o ang kasiyahang ito kung gusto ng isa na maging mas matindi? Patrick, ito ay hindi bago. We've known each other for as long as we've known each other. Almost 4 na years, I must say. Ngunit ano ang mga pagbabago sa katotohanan? Ito ay ang katotohanan na marahil hanggang ngayon kung saan pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang patakaran ng pagpapatahimik, nakalimutan na maaaring may isa pang alternatibo, kaya ito ay ang status quo. Ngunit din ang katotohanan na hindi nakasalalay sa isang dayuhang gobyerno ang magpasya kung may pangangailangan para sa pagbabago ng rehimen. Dapat tayong makinig sa isang mamamayang humihiling ng pagbabago ng rehimen. At sa sandaling iyon, bilang isang European o American democracy na nagsasalita ng karapatang pantao, na nagsasalita ng kalayaan, na nagsasalita ng katarungan, na nagsasalita ng lahat ng iyon, paano mo inaasahan na ang pagpapatuloy ng parehong rehimeng ito ay maaaring maging solusyon? At upang matakot sa banta ng rehimen na huwag magkaroon ng bukas na dialogo sa mga kinatawa ng sekular na demokrasyang ito laban sa isang uha o sa dugong rehimen, nagsisimula ng mangyari ang pag-click. Higit sa lahat, dahil una sa lahat, nakikita niya na marami sa aking mga kababayan, karamihan sa aking mga kababayan ay ayaw na sa ganitong rehimen. Nakikita niya ngayon na may mga tinaguri ang reformer ng kahapon na hindi na naniniwala dito at nakikiisa na sa atin sa kilusang liberalisasyon na ito. Ngunit ang katotohanan din na dahil handa na ang mga Iranian para sa pagbabagong ito ay isang simpleng pagpipilian na gagawin. Pinipigilan ba natin ang kanilang kahilingan o sinusuportahan natin ang kanilang kahilingan? Hindi isang patakarang dala ng isang dayuhang gobyerno para igiit ang pagbabago ng rehimen. Ngunit ito ay upang pumayag sa kahilingan ng isang taong gustong lumaya at gustong malaman kung kasama nila ang malayang mundo. O kaya, ito ay isang simpleng pagpipilian upang gawin. Lumayo rin si Pangulong Macron sa mga pag-atake ng mga Amerikano. Gusto mo bang makipag-usap sa mga pinuno ng Europa tulad ni Keir Starmer, tulad ni Pangulong Macron? Ano ang sasabihin mo sa kanila? Umaasang makumbinsi sila na maniwala na kailangan ang pagbabago ng rehimen? At ang ibig kong sabihin, hindi sila magbabago magdamag. Nasaan ang prosesong ito ng pag-aalinlangan sa Europe tungo sa pagbabago ng rehimen? Una sa lahat, ako ay, sino ang nagbibigay ng mga mensaheng ito sa mga pinuno ng mundo saan man sa loob ng maraming taon? At hindi naman sa hindi nila alam kung ano ang dapat kong sabihin o kung ano ang mga mensahe ko. Ang nagbago ay ang mga pangyayari. At dahil nagbabago na ang mga pangyayari ngayon, sa diwa na malinaw nilang nakikita ang antas ng pagkapira-piraso ng rehimen at ang napipintong pagbagsak nito na napakalapit. Ang katotohanan na ang rehimen ay ganap na deformed sa kanyang aparato ng panunupil na hanggang ngayon ay nakatulong upang masecure ang otoridad at upang maalis ang pinakamalaking panganib. Sa isang bansa na walang sandata ay nagsisikap sa pamamagitan ng pagsuway sa sibil na makamit ang kanilang kalayaan sa walang karahasan, ang larangan ng paglalaro ay napantay na ngayon. Ang aking mensahe ay nananatiling katulad ng 20 taon na ang nakaraan. Ngunit sa kasamaang palad, ang katotohanan ay iyon dahil sa pamamaraan ng investigasyon at takot sa isang rehimeng ng hostage.
at takutin ang mga pamahalaang kanluranin sa pagkakaroon ng isang bukas na dialogo na may lakas ng demokrasya. Palagi silang nadudurog at natatakot. Para makausap ang isang tulad ko, I think nagbabago na yun ngayon. Sa palagay ko ay mayroon tayong higit na mga taon ng pagtanggap. Ang gusto kong gawin ay bigyan tayo ng pagkakataon na ilarawan ang mga mekanika ng pagbabagong ito upang maunawaan nila kung paano natin ito gustong gawin, kung ano ang iminumungkahi natin bilang instrumento, kung saan maaari nilang akwal na mapadali ito o matulungan tayo. Ngunit ito ay higit pa sa isang talakayan tungkol sa proseso. Ngayon, sa pagsasalita, nais kong ituro ang ilang mga isyu na kinakailangan kung saan matutulungan tayo kaagad ng mundo. Wala itong kinalaman sa patakaran ng pagbabago ng rehimen at lahat ng iyon kailangan niyang gawin sa pagpapalakas ng isang bansang maghahangad ng kalayaan. Ang rehimen ay nakikipagdigma sa sarili nitong mga tao. Sinusubukan niyang maghiganti sa mga tao, pagbitay sa mga bilanggong politikal, pagsasara ng internet, kahit na ang mga landline nitong mga nakaraang linggo. Nagsasagawa sila ng mga digmaan laban sa ating sariling bayan. Ang pinakanakakatakot na rehimeng ito ay hindi isang pag-atake ng Israel o isang tugon ng Amerika. Ang mga tao mismo ang pinakakinatatakutan nila. Ito ang dapat kilalanin ng mga pinunong ito sa daigdig. Ito ang mga taong gustong makasama mo sa malayang mundo at ang tanging hadlang sa pagitan nila at ng malayang mundo. Daya't ba ito? Kaya huwag matakot sa banta ng rehimen. Maniwala sa isang bansang nagnanais ng mapayapang relasyon sa kapitbahayan. Hindi sila nakikipagdigma sa Israel, hindi sila nakikipagdigma sa mga Arabo, hindi sila nakikipagdigma sa Amerika. Ang rehimen ay isang rehimen na umawit ng kamatayan sa Israel at kamatayan sa Amerika sa loob ng 46 na taon. Sinasabi ng mga Iranian na gusto nilang maging kaibigan sa mundo. Gusto naming magkaroon ng matalik na relasyon. Nasa iyo, mga pinuno ng mundo, na kilalanin ang potensyal na ito upang maniwala sa mga intensyon ng mga mamamayang Iranian. At iyon ang magiging pagkakaiba. Sa pagkakataong ito, manatili sa tamang landas ng kasaysayan. May pagkakataon ka ngayon. Ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari ay ang rehimeng ito ay patuloy na umiral. Papunta na siya. Kailangan lang nating gawing mas madali at mas mabilis ang proseso. Wala nang pinsalang maaaring gawin, hindi lamang sa bansang Iranian, kundi sa lahat ng maaaring makapinsala hanggat ang rehimeng ito ay patuloy na nabubuhay. Meron tayong pagkakataong ito ang agenda. Hindi lamang para maalis ang rehimeng ito, kundi para malaman din na mayroong plano sa paglipat. Ito ay hindi kaguluhan, ito ay hindi isang hindi kilalang kinalabasan, ngunit para mangyari iyon kailangan nating makapag-coordinate. Hindi ko na iniisip ang tanong kung malalaman ko ba o hindi. O kung magkakaroon, ngunit paano natin matitiyak na ito ay isang matagumpay na paglipat. At syempre, kailangan ng napakaseryosong talakayan kung paano ang bansang ito o ang bansang iyon sa isang paraan o iba pa ay magiging epektibo sa pagsuporta sa ating layunin at sa gayon, ginagarantiyahan ang ating tagumpay na isang panalo-panalo sa pagtatapos ng araw. Kumusta at salamat sa pagpunta mo ngayon at sa iyong matapang na paninindigan. Ako si Elad mula sa Israel, Channel 12. Nais kong tanungin ka kung nakikipag-ugnayan ka sa ibang mga opisyal o kinatawan ng Israel at kung paano. Maaari mong isipin ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang araw pagkatapos ng pagbabago ng rehimen, binanggit mo rin ang ilan sa mga naunang inaasahan para sa pagkakaroon ng sibil na paghatol upang sirain ang rehimen na insucessor. Ano ang nagbibigay sa iyo ng pag-asa na ang oras na ito ay magiging iba? Salamat po. Una, ang aking pangkat ay nakipag-ugnayan sa mga kinatawan ng iba't ibang pamahalaan. Tulad ng alam mo, 2 taon na ang nakalilipas na lakbay ako sa Israel at nakipagkita sa matataas na antas ng mga pinuno. May malinaw na pag-unawa sa pangitain at kung ano ang maaaring maging hinaharap ng ibang Iran. At kung paano ito maaaring gumanap sa kung ano ang maaaring, hindi tulad ng rehimeng ito ang kinabukasan ng ating rehiyon. Nabanggit ko ang katotohanan na mayroon tayong Abraham Accords na sinabotahe ng rehimen. Sa tingin ko kailangan nating itaas ito sa Cyrus Accords na kinabibilangan ng Iran bilang pangunahing manlalaro dito at tiyaking sa huli ay magkakaroon tayo ng matatag na kapitbahayan at mapayapa sa isa't isa.
Iyon ang pangitain at sa tingin ko ito ay isang mensahe na napakahusay na umalinggaw, hindi bababa sa rehiyon. Pero tama ka, iba na ba sa pagkakataong ito? Ito ay naiiba sa kahulugan na, tulad ng nabanggit ko kanina, marami na tayong pagsubok sa Iran, hindi bababa sa huling dekada. Ang huli ay, siyempre, ang kalayaan ng kababaihan sa paggalaw sa buhay. Ang lahat ng matatapang na kaluluwa na nawala sa proseso ay hindi kailangang magkaroon ng garantiya ng tagumpay bago magsimula. Matatag pa rin sila. Patuloy silang lalaban. Ngunit ano ang kakaiba sa oras na ito? Sa pagkakataong ito, nakikita nila na ang instrumento ng panunupil at terorismo ng rehimen ay nawasa, na neutralized. Naiintindihan nila na ito ay hindi isang digmaan laban sa kanila, ngunit laban sa rehimen mismo. Sa katunayan, tinutulungan niya ang mga Iranian sa pamamagitan ng pag-neutralize sa instrumento ng rehimen na hanggang ngayon ay kaliwat kanan ang pumatay sa ating magigiting na kababayan sa lahat ng kilusang ito. At sa pagkakataong ito, sinasabi ng mga tao sa Iran na baka may pagkakataon tayo. Tignan mo, maraming beses na nating napanood ang kwento at effect and effects naman, diba? Ngunit sa wakas, bumagsak ang waloon, na trigger ang Unyong Soviet. Sa wakas ay nagkaroon na ng pagkakataon ang mga disidente sa mga bansang ito. Sigurado akong hindi ito magagawa ni Nelson Mandela o Lech Walesa sa isang punto ng walang antas ng pagkakaisa, hindi lamang bilang isang kilusang paggawa sa Poland, ngunit pagkakaisa sa kahulugan ng mundo na dumarating sa kanilang mga sistema. At ang mga Iranian ay hindi humihiling sa sinuman na gawin ang trabaho para sa kanila. Sabi nila, mas mura daw para magtagumpay tayo kung sa pagkakataong ito kasama ka namin, hindi tulad ng ipagpatunay ang patakaran ng pagpapatahimik at isulong ang rehimeng ito. Dahil ano ang gagawin ng rehimen sa rehimeng ito? Ito ay gagaling, ito ay maghihiganti, ito ay sinusubukan na gawin ito. Kaya, para sa kapakanan ng Iran at para sa kapakanan ng mundo, mayroon tayong pagkakataong ito ngayon. Gagawin natin ang kailangan nating gawin bilang mga Iranian upang labanan ang laban na ito. Ngunit dapat isaalang-alang ng mundo na ang kahihinatnan ng pagbabagong ito ay magwawakas sa lahat ng mga banta na idinulot ng rehimeng ito, maging ito man ay ang banta ng nuklear, terorismo o ang paglaganap ng radikal na ideolohiya at ang malaking epekto sa Europa na nakikita natin sa maraming bansa at lahat ng ito ay maaaring baliktarin. Hindi lamang iyon, ngunit higit sa seguridad at katatagan, mga oportunidad sa ekonomiya. Paano makikinabang dito ang mga Iranian? Paano makikinabang dito ang mundo? Dahil wala ka na sa diet. Ito ay isang tiwaling sistema tulad ng mafia na kumukuha ng ating pambansang mga mapagkukunan mula sa karanasan ng Iran upang gastusin ang mga ito sa mga programang nuklear o para suportahan ang mga proxy nito sa rehiyon. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang pambansang pamahalaan, ito ay unang nababahala sa kaunlaran ng sarili nitong bansa sa pamamagitan ng paglikha ng lahat ng mga pagkakataon, ngunit din upang sabihin sa mundo, ang Iran ay isang hindi kapanipaniwala tulad ng sinabi ko sa aking talumpati, isang malaking potensyal para sa pamumuhunan at pag-unlad at ito rin ay isang interes ng mundo. Ngunit hindi ka na nakikitungo sa isang tiwaling mafia, nakikipag-ugnayan ka sa isang bansa na alinsunod sa lahat ng mga patakaran at regulasyon at mga prinsipyo ng karaniwang kasanayan sa negosyo. At ito at iyon ang nagbabago sa lahat. Sa tingin ko iyon ang kailangang pagtuunan ng pansin ng mundo ngayon. Paano natin matitiyak na ito ang sukdulang bagay? Kaya may trabaho tayong dapat gawin. Sa pamamagitan ng mga pag-uusap na ito at pagtatrabaho ng higit pa sa kung ano ang kailangan nating gawin bilang mga Iranian, paano natin maikomunikasyon at maipapaliwanag sa mundo na ito ay kung paano mo kami matutulungan at sa mahabang panahon. Iyon ay medyo marami. Sa palagay ko, ang takbo ng aksyon na makikita natin sa mga darating na buwan at syempre, marami pa tayong dapat ipaliwanag sa inyong lahat. Ngunit narito tayo sa puntong ito. Salamat. Hindi ko maintindihan ang unang tanong. Maaari ba nating makita na naglalagay ito ng bomba o kahit isang built-in na nuclear armor? Kaya, ang tanong ko ay, gaano kalaki ang banta ng rehimeng Iranian ngayon sa kasalukuyang estado nito? Maaari ba nating makita siyang na-deploy ng bomba o kahit isang nuclear armor na binuo?
Kung tungkol sa umiiral na infrastruktura na mayroon ang rehimen, malinaw na naalis na ito o nilinis. Pero gaya ng ipinaliwanag ko sa aking talumpati, dahil ang natamaan mo na ang pangunahing development o enrichment areas, hindi ibig sabihin na bukas na ang nuclear threat. Tulad ng sinabi ko, maaari silang pumunta at bumili ng mga New Korean, halimbawa. Ang punto ay ang daliri sa pagniniting ay sa huli ang banta. Na hanggat nagpapatuloy ang rehimeng ito, hindi tayo dapat mahulog sa maling saligan. Na dahil nahawakan o na-neutralize natin ang mga nuclear enrichment plants o kung ano man ang meron, open ang threat. Para sa isang sandali, maaaring ito ay. Saglit, maaaring naantala nila ito. Ngunit hanggat ang rehimeng ito ay patuloy na umiiral, tulad ng isang masamang walang laman, ito ay patuloy na tumataas sa iyong silid. Kailangan nating tiyakin na ito ay ganap na maalis. Ito ang tunay na garantiya. Kaya nga, ngayong mayroon na tayong ganitong pagkakataon, ngayong grabe na ang rehimen. Sino ang lubhang nabubulok kung tawagin ko nga? Kaya't kapag ang pangunahing instrumento ng panunupil, kontrol at pagmamatsyag, o kung ano pa man ang ginagamit ng totalitarian na rehimen laban sa sarili nitong pagkamamamayan at bilang banta sa mundo na lampas sa pagbagsak, ay kinikilala na ito ay isang magandang lugar dahil lagi kong sinasabi na hindi tayo dapat tumalon sa konklusyon na dahil nabigo ang diplomasya, dapat tayong makisali sa tunggalian. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, over all these years, believe it not. Ang pangatlong paraan, ibig sabihin, ang mga Iranian ay ang iyong alternatibo. Hindi ka limitado sa pagsasabi na dahil hindi tayo makapagsalita sa kanila, kailangan nating pumunta at bombahin ang Diyos sa kanila. Isa itong pagkakataon para kilalanin ang napakahina ng rehimen. Gawin ito sa mga tao ng Iran. Ang pangwakas na garantiya ay ang mamuhunan sa kanila sa halip na umasa na sa pamamagitan ng mga negosasyon ay mapagtanto mo ang rehimeng nasa silid nito. Hindi lang maaaring komplikado sa iyong mga inaasahan. Kailangan nating mag-gravitate at magkaroon ng pagbabago ng pananaw at diskarte tungkol dito at iyon mismo ang nagsisimula akong makita. Nagsisimula akong makita ang higit pa at higit pa na ito ay nagmumula sa mga gobyerno na hanggang ngayon ay nag-aaway lamang sa status quo at sa wakas ay nag-isip na maaaring magbago ang mga bagay.